Samantala, isang senador ang naniniwala na kailangan nang magdeklara ng national emergency para sa mabilis na pagbibigay ng ayuda. Pagbuo ng isang komiting tututok sa pagtugon sa mga suliraning kakaharapin ng bansa, suportado ng ilang mambabatas. Yan ang report ni Luisa Erispe. Suportado ng Senado ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumuo ng Crisis Committee na tutugon sa posibleng problemang kakaharapin ng bansa sa supply ng langis at pagkain dahil sa sigalot sa Middle East. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Committee on Finance ng Senado at ng bagong buong ad hoc committee. Ito na rin ang laman ng inihain niyang Resolution number 335 sa Senado, ang makabuo ang gobyerno ng task force para sa energy security ng bansa. At talagang mahalaga sa ngayon ang komite dahil kailangan na ng whole of government approach na magsisigurong may sapat na supply ng petrolyo sa Pilipinas. Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, napapanahon ng komite. Sanaan niya maglabas ng executive order si Pangulong Marcos Jr. para sa agarang pagbuo nito. Ayon naman kay Senator J.V. Ejercito, dapat lang na maging proactive ang gobyerno sa paghahanda tulad raw ng naging preparasyon noon sa COVID-19 pandemic. Sana rin daw mapag-usapan ng task force ang mga pwedeng gawing pagtitipid para makatulong sa posibleng krisis sa langis. Pero si Senator Bam Aquino, naniniwala naman na kailangan ng magdeklara ng national emergency ng pamahalaan. Mahalagang mag-declare na sila ng state of national emergency dahil nasa emergency level na ang estado ng napakaraming pamilyang Pilipino. Gate pa ng senador, kung may national emergency, magiging mabilis ang pagbibigay ng ayuda at makokontrol din ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pwede silang maglagay ng price ceiling sa mga essential goods. Pangalawa, yung ayuda na nilaan namin sa 2026 budget, ilabas na at ibigay na sa transport workers at suporta sa mga MSME. Mahalaga na walang magsasarang negosyo sa panahon ng krisis na ito. At pangatlo, babantayan natin na yung mga ginawa namin sa Senado, pagtanggal ng excise tax, yung giving the President powers to suspend the excise tax, at itong ayudang ito, babantayan namin na mapunta talaga ito sa taong bayan. Si Senator Risa Hontiveros naman, naniniwalang hindi sapat ang paunang 5,000 pisong ayuda sa mga tsuper. Dapat raw itong madagdagan, lalo at nasa 1,000 piso na kada araw ang lugi ng kada jeepney driver na bumabiyahe sa kalsada. Kaya naman, nais niyang maipasa ng Kongreso ang 52.8 billion na supplemental budget para sa ayuda. We badly need concrete transport solutions, way beyond the suspension of excise taxes. Magandang simula ang 5,000 pesos transport subsidy, pero kulang iyan at dapat palawakin. Magkakaroon ng unang pagdinig ang ad hoc committee sa Senado para pag-usapan ang mga posibleng solusyon sa problema ng bansa dahil sa taas presyo ng langis. Isa din sa tatalakayin ang maaaring maging suhestyon na agarang suspendihin o bawasan ang excise tax sa langis at ang posibleng pagdedeklara ng national emergency. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.